Sa tribulation po ay maraming kamanghamanghang magaganap. By that time, na-rapture na po ang church. Tayo po ay nasa heaven na. Okay? Pero, after 7 years, tayo ay babalik dito. Hulaan niyo kung sino kasama natin. Si Jesus Christ. Mangunguna si Jesus Christ sa atin. Yun na po yung second coming ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ. At tayo po yung armies of heaven na tinatawag niya. Tayo po yung nasa likod po niya. Mga believers niya, mga hukbo, sabi ng Biblia. Yun po ang correct interpretation dito. Okay? So, yung mga angels po, during the tribulation, sila po yung mag-pre-preach sa mga tao. Okay? I-pre-preach nila yung gospel of the kingdom. Okay? Gospel of the kingdom, kaiba po yan sa gospel of grace. Tandaan po natin, tribulation na po. Tapos na po ang grace period. Sapagkat, kailan ba natapos ang grace period? Matatapos ang grace period the moment na ma-rapture na ang church. After the rapture, pasok na po yung tribulation. Kaya ang gospel po dyan ay, okay, may halo na pong works. Believe in Jesus, pero may halong works. Yan ang ipapangaral ng mga angels. Bukod po sa mga angels, yung dalawang witness na pinapaniwalaan ng majority, ito po ay si Moses at saka si Elijah. Sila po ay mabubuhay muli para yung sila yung maging two witnesses. Okay? Sila po ay binabanggit po ng Bible. So sa Bible po, wala po nakakalito. Aralin mo lang. Just get the correct interpretation. Rightly dividing the scriptures means maglilid ito ng mas malalim na kaalaman. Okay? So wag po tayong malilito sapagkat yung binabanggit po dyan na mga ngaral yung mga anghel, ito po ay sa tribulation period. Literal na anghel, tulad ng mga lumilipad na yan. Ganyan po. Okay? So, nakakalungkot na may napanood po ko kanina lang po. Hindi na po ako magbabanggit. At least, no naming names, no? Ang sabi niya, natutupad na raw yung mga nasa Matthew 24, yung mga nasa aklat ng Revelation. Hindi po nila naiintindihan na yung Matthew 24, binabanggit po dyan yung sa tribulation, hindi po sa panahon natin. Okay? At yung isa naman, sabi niya kanina, nakalimutan ko na pero sabi niya, may sinasabi siya tungkol itong mga angels na ito. Sabi niya, nangangaral yung mga anghel, ngayon na raw yun. Yung mga angels daw, believers. No. Nope. Dahil ang mga believers, na-rapture na po during that time. Dahil halatadong they don't divide the scriptures properly, kaya nagkakandali tulito po sila. Kanda mali-mali yung interpretation nila at kawaboy yung mga nakikinig sa kanila. Actually, pinaniniwalaan nung nagsabi kanina na para magtatatak na raw yung beast. Paano po yan? Nasaan po yung halimaw? Magtatatak, sabi mo, nasaan yung Antichrist? Siya po yung halimaw. Nasaan po siya? May nabalitaan kayo? Wala. Ay, iyan po yan ang problema natin ngayon. Malaking problema yan dahil banat ka ng banat, scripture ka mo, and yet, nasaan nga? I mean, hindi nagkakatugma-tugma yung nasa Bible. If you rightly divide the scriptures, makikita mo roon, hindi kontradik ang Biblia. Talagang aralin mo lang siya. Mag-aral kang mabuti. Okay? Pinagmamalaki nila, galing sila sa Bible school. And nothing against Bible school. Ang dami kong pinuntahan Bible school, ang dami kong diploma, sinasabi ko po sa inyo. But, yung mga natutunan ko po ng sariling pag-aaral through the help of the Holy Spirit, hindi ko po nakamtan dun sa mga diploma na yan. Okay? Pero marami akong natutunan po sa kanila. Okay? Actually, bago po mag-strike ang pandemic, nakapag-Bible school po ako at sabi, tinanong nga po ako nung Koreano, no? Magbanggit na po, Koreano po siya. Tinawag niya ako, how long do you pray in one day? For me, it doesn't matter how long you pray. I told him, no? Sabi ko, just feel His presence and talk to Him as you would to a friend. Oh, no. Sabi niya gano'n, bigla nagtaas ang boss niya. Kakain na kami tanghalian noon. Me, I pray 6 hours a day. Sabi niya, pinagbubos niya pagpapray niya. Pastor yan, ha? Pastor yan, maniwala kayo sa akin. Wow, kako. Oh yeah, that's amazing. Kako, oh, of course, sabi niya. So, napansin niyo po, ano yung pinagmamalaki niya? Yung gawa niya, di ba? To please God.
wherein wala akong natutunan doon. Then sa mga ang tawag dito, sa mga tinuturo nila na kung ano-ano, kasi sabog-sabog yung tinuturo nila eh. Sasabog talaga ang utak mo kasi mali-mali. Minsan pinaghahalo niya yung New Testament, Old Testament na paghalo-halo. And nakakaintindi na rin ako that time ng rightly dividing eh. So sabi ko, oops, this is wrong. Then I decided not to go. Nag-strike yung COVID. March po yun, 2020. Nag-strike yung COVID. Lahat, lockdown, lahat yan, tigil. Sabi ko, Lord, wow, grabe ka, Panginoon nga ako. Thank you, Jesus. At least, hindi na ako nagpaalam ng mga... ewan ko, parang ngayon yata, hindi nila pinagpatuloy. I don't know, hindi na po natuloy. Hindi na sila bumalik dito, yung Koreano. Parang ganon. Pero ang nakita po natin dito, tignan po ninyo. Okay? Posibleng pumapasok ka sa mga Bible schools na yan. I'm not against Bible schools. I love Bible schools. Marami kang matutunan. Pero sometimes, may mga matatagpuan kang iba yung turo. Okay? At ang isa pang requirement nila, bukod doon, ay dapat din daw, lagi kang nagbabasa ng Biblia. I mean, yung ayon sa rules nila. Meron daw time, parang ganon. Ginawa mo namang set of rules and regulations ako sa isip ko. I mean, that's not, as a Christian believer, grace believer, natutuwa lang po akong pumunta ron kasi during that time, wala naman po akong ginagawa. So, punta-punta po ako doon. Pero, yun nangyari, sabi ko, I will stop coming. Then, nag-strike po yung COVID. O, yun po. Okay, mabalik po tayo sa topic. So, ang mga ngaral po sa tribulation ay mga angels. Dala nila ang gospel of the kingdom. Okay? Yan po yung maririnig ng mga tao. Kaya sabi ko nga po, during that tribulation, and great tribulation most especially, maraming mabuborn again. Hindi po sila yung mga naiwan sa rapture. I mean, talagang ano po yan. Kasi may naniniwala may Kristiyanong maiiwan. No, lahat ng Kristiyano papasalangit. Lahat ng Kristiyano irarapture Jesus Christ. Walang iwanan, walang maiiwan. Okay? Ngayon, yung mga naiwan dyan, di ba mga unbelievers, mula doon may maboborn again. Dahil sa pangangaral ng mga anghel, ng mga angels na yan. I hope nakuha po natin, sapagkat yun ang pong gusto kong sabihin, tulad nung nag-strike itong COVID, sabi, yung bakuna, yan daw ang mark of the beast. Again, ang tanong ko, nasaan yung beast? Nasaan yung Antichrist? Bakit pinipersa ba niya yung mga tao na magpabakuna? Hindi nga eh. Kasi pagdating po nung mark of the beast sa tribulation, saka sa great tribulation, na-wake ako nga po na, hindi ba, talagang persahan eh. Pipilitin niya yung mga tao magpatatak. Ang hindi magpatatak, walang makakabili, ganun. Bakit nangyari ba nung COVID? Hindi. Ang mga tao nga ang pumipila sa mga malls para mabakunaan eh, kasi natatakot sila sa sakit. It's another story. At I believe yung bakuna from the bottom of my heart, it comes from the Lord. It comes from Jesus, sa kabutihan niya. Para iligtas naman tayo dun sa karamdaman na yan. And I thank Jesus dahil tapos na po yung COVID na yan. Ang hirap po yan. Mahirap ma-COVID, naranasan ko. Konting lakad ko lang, sumusuray ako, totomba ako. Mahirap po talaga. Pero I praise Jesus, tapos na lahat, over na lahat. Kaya please lang, huwag niyo namang yung bakuna na yan daw ang mark of the beast. Hindi. Di kung mark of the beast, nakailang bakuna ba ako? Ang dami Kinumpleto ko yung bakuna ko eh. So, may mark of the beast na ba ako? Of course not. Hindi. Padala ni Jesus yan. Grace ni Jesus yan. So, wag nating ipagtaka na, yung mga ni Jesus, pag ginagawa naman nilang katatakutan. Kasi hindi naman katakataka rin gagawin nila kasi hindi naman nila rightly divide ang scriptures. If they know the scriptures, magpapabakuna sila kasi kalooban ng Panginoon na magpabakuna sila. At na ma-stop na ang pandemyang yan. At na-stop na po, thank you Jesus. Again, maliwanag na po, ang nangangaral po during that time ay mga angels. Okay? Sila po ay sinugo that time ng Panginoong Hesukristo. Subscribe na po kayo dito. I invite you to like and share. Nang marami rin pong mabless. Thank you. And Jesus truly loves us all.